Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay karanasan ko po mismo. Itago mo na lang ako sa pangalang Lyre. 32 at hindi ko na lang po siguro babanggitin yung eksaktong lugar. Sa San Mateo, kung saan nga po ito naganap. At hindi ko na sasabihin yung eksakto talagang lugar. Early 2000 po ito nangyari nung hindi pa masyadong nade-develop yung lugar at talagang liblib pa. Sa pagkakatanda ko po noon, ay buwan po ng January yon nang pumunta nga ako sa lamay ng isa sa matatali kong kaibigan at kababata sa probinsya, sa San Mateo. Kaklose ko po talaga yon dahil buong elementary days namin ay magkaklase po kami at hanggang second year high school ay ganon din. Nawala na lamang po ako ng contact sa kanya nung lumipat na nga po sila ng San Mateo dahil naghiwalay na po yung mga magulang nila. Hindi ko na sasabihin yung totoong pangalan ng kaibigan ko upang hindi na nga siya masangkot sa mga kung ano mang negatibong komento. Isa pa ay nire-respeto ko rin po yung kanyang kapayapaan kung saan man ito naroroon. Ayon sa mga otoridad, yung ikinamatay daw ng kaibigan kong ito na itago na lang po natin sa pangalang Irene ay murder. Ayon na din sa mga kwento ng mga tao doon sa Burulan na mga rumispondi nga sa insidente ay wala na daw yung buhay sa bisig ng kanyang nakababatang kapatid sa isang bakanting lote malapit sa bahay nila. Nung kanilang araw na inabutan, punong-puno daw ng pasa at lata yung bangkay ni Irene at may mga sugat na malalim sanhi ng matinding galit ng kung sino. Tikom naman yung bibig ng kaanak niya sa kung ano nga ba yung tunay na nangyari at wala rin daw silang alam sa pagkamatay ng kaibigan ko. Kaya naman habang naroon nga ako sa gilid ng kanyang kabaong, ay panay yung pag-usal ko ng pasasalamat at dasal para sa ikatatahimik ng kanyang kaluluwa para na rin mapabilis yung investigasyon sa pagkadakip sa suspect. Tuloy-tuloy po ako sa pagdarasal noon sa may tapat ng kabaong ni Irene nang mapatigil nga ako at mapansin ko na may isang asong itim na naroon sa ilalim ng kanyang kabaong na para bang nagbabantay. Napangiti pa nga ako noon nung makita ko yun at nasabi sa aking sarili na maswerte siya dahil mahal na mahal siya ng kanyang alaga. Sir Dan, napakunot po yung noo ko nung makita ko na hindi man lamang gumalaw yung aso sa ilalim kahit na natapos ko na nga pong dasalin yung banal na rosaryo. Mga 35 minutos rin po siguro yung naubos ko noon. Nga talagang katakataka kung bakit tila na estatwa nga yung asong yon. Pag-alis ko sa may tapat ng kabaong ni Irene habang naglalakad na pabalik sa upuan, kasama yung ibang kakilala at kaibigan ko, ay kapansin-pansin yung matalim na tingin ng asong yon sa akin. Hindi ko noon sigurado kung talagang napapraning lang ako o kung ano. Pero dahil sa pagtitig niyang yon sa akin ay nagdulot yun ng negatibong pakiramdam na hindi ko rin maintindihan. Kaya naman sinusubukan ko pa rin magpasulyap-sulyap sa hayop kung nasaan na nga ba ito. Pero talagang may kawirduhan po ito dahil tila ba may kung ano sa akin noon kaya nga ito nakatitig. Nagstay pa ako doon ng medyo late dahil huling 2 araw na lang din po ng lamay ni Irene at hindi ko sure kung makakapunta pa nga ako sa huling lamay niya dahil may importante rin akong inaasikaso nung mga panahong yon. Bandang 11:00 na nga po ng gabi at papalis na rin sana ako sa lamay nang biglang dumating yung isang kaibigan namin na taga-ibang bansa. Natawagin na lang po nating Feli. Kaya naman hinatakpo niya ako pabalik noon upang makipagkwentuhan na muna dahil sa tagal rin ng panahon na hindi nga kami nagkasama-sama. Habang nagkukwentuhan nga yung grupo namin ay dumating yung isang kapitbahay nila na kakilala nung kaibigan naming si Feli. Dahil sa wala nga kaming ideya sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni Irene, sinubukan po naming magtanong sa kanya kung ano nga ba yung tunay na mga nangyari. Sa totoo lang po, sana pala hindi na nga kami nagtanong dahil hindi namin nagustuhan yung mga sinabi ng kapitbahay nilang yon. Ayon sa babaeng kapitbahay nila, kaya daw pinatay itong si Irene ay dahil daw isa raw itong aswang. Aswang yang kaibigan ninyo at marami na yang nabiktima na taga dito. Ilang ulit na nga pinagbigyan pero hindi man lang nadala. Bulong pa nga ng babae sa amin ni Feli noon. Aswang? Paano niyo po nasabi? Hindi ba't kwentong bata lamang yung mga ganyan? Tanong pa nga ni Feli sa kakilala niyang ito. Nakakatawa mang sabihin at isipin. Pero sa lugar namin ay totoo yung mga ganyang nilalang. Saad pa nga nung babae sa amin noon na seryoso nga ito.
Ayon sa babaeng nakilala ko sa pangalang Ninette, matagal na raw na usap-usapan sa lugar nila na aswang nga itong si Irene. Pero dahil hindi nga raw mapatunayan, ay hinayaan na lang daw nila ito hanggang sa may nakahuli ng araw dito na tumatakbo pagapang na tulad ng isang hayop. At nung sinitang araw ay tila wala ito sa sarili na umatake. Pulang-pula daw yung mga mata nito habang walang patid na naglalaway na para bang isang gutom na hayop. 5 lalaki pa raw yung nagtulong-tulong upang maigapos ito at madala sa barangay hall. Pagdating daw ng mga tanod ay umarte daw ito na siya yung biktima at pinagtangka ang gawa ng masama ng mga lalaking gumapos sa kanya. Dahil sa ganong sitwasyon, pinanigan pa raw ito ng mga tanod kaya pinakawalan rin kinalaunan. May pagkakataon rin daw na mismo yung asawa ni Ninette ay nakaengkwentro si Irene at nagpatunay na ito nga ay isang aswang. 2:00 daw ng madaling araw noon nung magpunta sa bundok yung asawa niya upang manguha ng labong para gulayin nang makasalubong yung isang maitim at ubod na laking baboy. Dahil daw sa kakilala ng mister niya, yung halos lahat ng mga baboyan sa lugar nila ay wala talagang ganong native na baboy, kaya't alam niyang may mali doon sa hayop. Lalampasan ng araw sana ng asawa niya yung baboy nang bigla daw siyang daluhungin ito. Pero mabuti na lamang at nakailag nga ito at nakatalon sa kabilang gilid ng daan. Dali-dali raw nitong binunot yung kanyang itak na nakalagay nga sa tagiliran niya at walang pagdadalawang isip na hinataw ng hinataw yung nilalang na yon. Pero dahil medyo mapurol pa raw yung itak nito, ay hindi daw ganon kalalim yung mga sugat na kanyang naibigay doon. Pero kahit na ganon daw, ayon sa asawa ni Ninette, sinigurado niyang talagang mapuruhan pa rin yung baboy upang malaman kung sino nga yung tampalasang aswang. Dahil nga daw sa mga hinala ng mga taga sa kanila at mga kwento rin na si Irene yung aswang, ay nagpanggap daw silang mag-asawa na magdala ng ulam sa bahay nila Irene upang makumpirma yung kanilang haka-haka tungkol doon sa aswang na nakaengkwentro ng kanyang asawa na nagawa nga namang tumakas. Pagbukas raw ng pinto ng bahay, ay yung kapatid daw ni Irene na nakababata yung humarap sa kanila. At sinabi raw nito na hindi daw maganda yung lagay ng pakiramdam ng kanyang ate dahil nahulog daw ito sa burol matapos madulas at magpagulong-gulong kagabi. Dahil sa kakilala daw ni Ninette si Irene, pinilit daw nila itong makita. At ganoon na lang daw yung gulat ng mukha ni Irene nang makita niya yung asawa ni Ninette. Grabe daw yung takot nito na hindi maintindihan kaya't nagtatatakbo na nga pabalik ng kwarto na animoy nakakita ng multo. Takang-taka daw yung mga kaanak ni Irene sa kung bakit ganoon nga yung inasal nito. Sa harap ng mag-asawang noon ay nagdududa na nga dahil sa pagkabisto nila sa tunay na pagkatao ni Irene. Kung ganoon rin lang pala, paano namatay itong si Irene? Kilala niyo ba yung pumatay sa kanya? Tanong ko noon. Oo naman, kilala ng lahat ng taga dito kung sino yung pumatay sa kaibigan ninyo. Paano ba namang hindi siya papatayin? Biniktima niya yung anak na panganay ng taong yon. Bulong pa nga ni Ninette sa amin noon. Ayon nga sa kwento nito, nasa kalagitnaan ng araw ng mga 2:00 at 1:00 ng madaling araw noon nang magkagulong matapos mahuli ng madla si Irene na pumasok sa isang iskinita sa isang compound sa lugar na yon. Tinangka daw nitong siluin yung anak na buntis nung taga roon. Natangay ng araw nito yung buntis pero dahil sa pagtutulungan ng magkakamag-anak ay naigupo daw nila yung kasuklam-suklam na itsura ng aswang. Maitim daw yon na nilalang na talagang kakaiba. Pero payat daw yung pangangatawan nito at manipis ngunit mahaba daw yung mga braso at pati yung mga kuko. Ininda daw nito yung hataw ng buntot ng pagi na literal nga na panlaban sa aswang. Halimaw daw yung wangis nito noong una. Pero nung malapit ng araw na sumikat yung araw, ay napatotohanan nga nila na si Irene nga yung aswang sa kanilang lugar. Sa galit daw ng ilan sa mga kaanak ng kanyang naging biktima, binugbog daw siya habang nakatali. Kahit nagulpi sarado na raw ito sa mga tao, pinilit pa rin daw nitong makatakas noon. Pinigilan pa raw ito ng ilan pero pinahayaan na lang daw nung nakatatanda dahil hindi na rin naman daw magtatagal yung buhay nito dahil sa tindi ng mga pinsalang kanyang mga natamo. Yung kapatid niyang nakababata,
Yung sinasabi nyo, nasaan na? Tanong ko rin po noon. At Sir Dan, halos panawan po ko ng ulirat nang hindi tumugon si Ninette sa tanong ko. At isang makahulugang tingin lamang yung ginawa niya sa baylingon sa direksyon ng kabaong ni Irene, kung nasaan nga yung asong nakaupo at nakatitig sa akin noon. Para bang binuhusan ako ng napakalamig na tubig nung mga sandaling yon, dahil sa tindi ng takot ko nang mapagtanto ko na baka naipasa ng araw ni Irene yung kanyang sumpa sa nakababata niyang kapatid na hindi ko na rin kilala. Ayon nga sa kwento ni Ninette, natagpuan daw ng mga taong rumisponde si Irene kasama yung kapatid nito na punong-puno ng mabahong likido yung dibdib habang walang patid na umiiyak. Paulit-ulit daw nitong sinisigaw na pagbabayaran daw ng matindi ng lahat ng mga taong nanakit at lumapastangan sa kanyang kapatid na humanto nga sa kamatayan nito. Nagulat na lang din daw sila na may aso nang palaging naroon, kaya't yun daw yung kanilang duda. Nang muli ko nga pong ibato yung tingin ko sa asong naroon sa ilalim ng kabaong ni Irene, ay lalo kong pinanayuan ng balahibo at matinding panlalamig rin yung naramdaman ko dahil sa aking mga narinig mula kay Ninette. Hindi man ako 100% naniniwala sa mga kwentong aking narinig. Naisip kong wala rin namang mawawala kung paniniwalaan ko nga yung mga yon. Total, sila naman yung matagal na nakasama at kakilala ni Irene. Papauwi na nga po kami ni Feli nung gabing yon nang muli kong nilingon yung aso sa ilalim ng kabaong at muling napakunot yung noo ko nang makita kong wala na po yun doon sa kanyang kinaroroonan kanina. Sa pagkakataon pong yon ay nakaramdam ako ng matinding kaba. Kaba na baka sundan nga kami nito at biktimahin kung makakita siya ng pagkakataon. Ayon kasi sa mga kwento sa amin ni Ninette, kahit daw yung mga kamag-anak nila, kapag sinusubukan daw paalisin yung asong yon doon sa ilalim ng kabaong, ay umaangil raw yun at ang lalaway na talagang hindi normal. Ayon pa sa mga taga ron, tuwing gabi lang daw yun nagpapakita. At sa umaga naman daw ay nakikita naman daw nila yung nakababatang kapatid ni Irene. Pero kapag gabi na ay hindi raw nila ito mahagilap. Habang naglalakad nga kami ni Feli sa madilim na daan, papalabas ng lugar ng Burulan, ay labis nga yung takot namin noon kaya't magkakapit po kami ng mga bisig. Hanggang makarating sa sasakyan ng asawa niyang si Mano na nagmaneho nga para sa amin. Papasakay na nga kami sa auto ni Feli nang kainin kami ng matinding takot dahil nakita naming naroon sa malapit yung aso naming kinatatakutan. Ang pula po ng mata nito na talagang nagliliwanag sa dilim. Nakatitig lang din po ito sa amin habang patuloy na naglalaway. Kahit hindi po ito sobrang lapit sa amin noon, rinig na rinig po namin yung pag-angil nito. Na parang kapag tumagal pa kami doon, ay baka atakihin na nga po kami nito at baka kung ano pa yung mangyari. Sa pagmamadali naming pumasok sa loob ng auto, naiwan ko pa nga po yung tsinelas ko noon sa pagmamadali ko. Takang-taka po kami ng mister ni Feli noon kung bakit ganoon po yung nangyari. Kinilabutan po kami noon at nagtataka kung ano nga bang ginagawa ng asong yon doon. Nagpahatid po ako noon kila Feli sa mismong tapat ng bahay ko upang matiyak yung aking kaligtasan na hindi nga ako nasundan ng asong yon, na pinaniniwalaan ngang aswang at walang iba kundi yung kapatid mismo ni Irene na siyang pinasahan umano nito ng kanyang sumpa. Sir Dan, hindi na po sana ako pupunta sa libing ni Irene, pero dahil sa pangungulit ni Feli ay nagpunta po kami. Pero nung mga panahon yon ay may dala na po kaming asin at bawang na pinaniniwala ang pangontra. Mukhang naging epektibo naman po ito dahil kahit inabot po kami ng gabi sa kanila matapos mailibing si Irene, ay hindi na po nagpakita sa amin ulit yung asong yon. Wala na rin po kaming naging balita pagkatapos nun kung ano na nga bang nangyayari sa kapatid ni Irene. At sa totoo lang, ayaw na rin po naming malaman. Hanggang dito na lang din po itong kwento kong ito.